Hello po mga kababayan. Magandang araw. Kumusta po kayo? Kasama po ninyo ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating video analysis at video talakayan. Sa oras na ito, magbibigay tayo ng pagpapaliwanag at mga pananaw hinggil dito sa pabalik-balik na mga pagbabanta ng mga grupong tinatawag na Communist Terrorist Urban Operatives. Ito yung mga front organizations na nagkukunwaring sila daw ay mga aktivista lamang, sila daw ay human rights defenders, sila daw ay para lamang sa pagiging tinatawag nilang sarili nila na mga progressive groups. Pero hindi. Sila po sa katotohanan ay bahagi ng buong operational spectrum ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front or NDF. Ito po ang grupo na kinasabwat nila Martin Romualdez at nila Marcos upang pagtakpan ang kanilang mga krimen sa pandarambong at pangungurakot sapagkat ang grupong ito ay nakikinabang sa pondo, protection at access to power. I'm talking about bagong alyansang makabayan, itong si Teddy Casino, no? Kulukoy talaga ito eh. Tagapagtakip ito, tagapagtabon-tabo ng NPA. Nag-file pa ito ng kaso laban sa akin at kay Ma'am Lorraine Badoy ng 2 million pesos damages. Wounded feelings daw dahil ina-identify namin sila, siya, particular, si Carol Araulio at itong sumampa pa ng kaso. Itong si Atom Araulio, anak ni Carol Araulio, dahil daw konektado sila sa CPP, NPA, NDF sa aming pagbubunyag nung may programa pa kami ni Ma'am Lorraine sa SMNI. So itong si Teddy Casino, nagpapa-interview, no? Iba't ibang media outfit at pinapatula naman siya. Siyempre, ang layunin nito ay iangat muli ang demolition job upang sirain, atakihin at kanilang gawan ng mga pambubuliglig, no? Panghaharas si Vice President Sara Duterte. So instead na atupagin nila, ito po ang nag-organize ng baha sa Luneta na binaha nga ng tubig ang kanilang mga pagkilos 2 beses na sapagkat nilalangaw ng walang partisipasyon ang taong bayan, sila lang din po. No? At ito ang pinupunduhan din noong nakaraang taon na nakakuha sila ng mahigit 600 million pesos. Ayon po ito sa mga estimate ng kapwa nila kongresista dahil 3 ang kanilang party list noon na nakaupo ng mga nanggaling sa Alliance of Communist Teachers, nanggaling po sa Kabataan NPA Recruiter Party List, at itong Gabriela NPA Lover Party List. No, ngayon 3 ulit, no? Dahil pinapasok nitong Kulukoy na COMELEC chairman at ng grupo ng sindikato sa COMELEC, itong si Sara Ilago ng Gabriela NPA Lover Party List, no? Matapos sinuspende na hindi makakaupo ang Duterte Youth Party. So, last year alone, nakakuha po itong grupo ng mga komunistang terorista ng mahigit 600 million pesos para lamang sa impeachment operations. At ginagamit nila ito para sa muling pagre-recruit, pagbibili ng armas para sa NPA at pagpupundo sa mga totoo na pag-destabilize sa gobyerno. Subalit dahil nagagamit po sila sa kunwari ang impeachment na yon, binibigyan sila ng political protection, pundo at pati access sa loob ng Kongreso at sa gobyerno. At hindi sila hinahabol ng gobyerno. No? Tiklop din ang Armed Forces of the Philippines saka Philippine National Police sa kanila. No? Samantalang kami na nagtatanggol ng demokrasya, tayo na naninindigan laban sa terorismo ng grupong ito na tagapagtaguyod ng mahigit 50,000 na pagpatay na sa ating mga kababayan in the last 56 years, no, na umiiral itong grupong ito, ang CPP, NPA, NDF, ay sila pa po ngayon ang pinoprotektahan ng AFP at PNP. Kung titingnan mo, hindi na sila ino-operate halos, lalo na ang kanilang mga urban operations, ang kanilang mga urban operatives, kagaya nitong Kulukoy na si Teddy Casino, no? So ngayon, nagpapa-interview siya, nakita ko sa isang post ng, I think it's ANC, no? Paborito siya ng ANC kasi dyan po ay may mga access sila. Mayroon po silang mga contacts
mayroon po silang mga regular dyan na mga tagapagsuporta at kaalyado sa mga media na ito. So sinasabi ng Kulukoy na komunistang teroristang urban operative na si Teddy Casino na siya daw ay ang grupo nilang Bagong Alyansang Makabayan, o actually Bagong Alyansang Makabayad. No, yun ang kanilang grupo, Makabayad Black, no? Kasi pag binabayaran mo, gagamitin nila ang kunwari prinsipyo para mangharas at mangatake ng mga totoong leader ng gobyerno o ng mga nagtatanggol sa taong bayan laban sa communist terrorism na ina-advocate ng totoong grupo nila, which is the CPP, NPA, NDF. Ito nga ang binabanggit niya. Imbis na si Marcos Jr. ang dapat maisampahan ng kasong impeachment at imbis na si Martin Romualdez ang tirahin dahil naibubunyag na ang magpinsang ito ay mga tagapagtaguyod at punong salaring kriminal patungkol po sa malawakang pangungurakot at pangungulimbat sa kabanang bayan, ang inaatake nitong mga desperado na komunistang teroristang grupo, ang kanilang urban operatives na kagaya ni Teddy Casino, ay si Vice President Sara Duterte. Pinagtatawanan ng taong bayan tuloy. Ang tanong ng mamamayan sa kanila, sino ba ang sangkot sa 1.4 trillion pesos na iskandalo ng pangungulimbat, pandurubo, pangungurakot at pandarambong sa kabanang bayan? Si Vice President Sara Duterte ba? O sila Bongbong Marcos Jr. at Martin Romualdez? Siyempre, hindi nila masasagot yon sapagkat yun po ang kanilang patron saints. Ang kanilang padrino ay si Marcos at si Romualdez. At ang kanilang mga pagkilos, ang kanilang mga diskarte na muling makapag-recover, makapagbalik ang kanilang organisasyon at makapagasik ng lagim ang pumupundo si Marcos at si Romualdez. Hindi nga sila hinahabol, sabi ko, ng AFP at PNP dito sa urban operations nila. Pinababayaan na lamang sila at namamayagpag sila. So, baliktad sa katotohanan, baluktot sa tamang rason, itong ambisyon nila Teddy Casino ng Bagong Alyansang Makabayan at ng grupo nila na mga urban operatives ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at NDF, no, upang mag-focus ng kanilang operation kay Vice President Sara Duterte. Well, wala namang naniniwala ng mayoriya ng mamamayan sa kanila. In fact, isinusuka at itinatakwil na sila. Kasi kung niyayakap sila at sinusuportahan ng taong bayan o ng mamamayang Pilipino, edi matagal na sanang nagtagumpay ang kanilang peke na revolusyon, ang kanilang pagkukunwaring Marxist, Leninist, Maoist, ek-ek. Sa katotohanan, mga extortionist ito ang grupong ito ng Bagong Alyansang Makabayad, ng Makabayad Black, ng Amoy Pawis Group, no? Dati may anak Pawis sila, yun pala Amoy Pawis Party List. Subalit, nakakapamerwisyo. Sapagkat alam natin may numero pa na kontrolado nila ang bilang ng mga kongresista ni Marcos at ni Romualdez. Si Budget D, puppet yan ni Martin Romualdez at ni Marcos So they need only, I think, around 158 or 160 na mga kongresista, pwede na po nila makukuha ang bilang na ito. But of course, hindi na mangyayari kaagad-agad yung pagbibigay ng 150 or 200 million pesos na kagaya ng binunyag ni Ginoong o ni Congressman Toby Chanco na sinuhulan nila Marcos at nila Romualdez ang mga kongresista noon na nagkakahalaga sa umabot 90 billion pesos. No? Bagamat wala pang budget collection noon para punduhan, nagkaroon na ng letter of parang notice na mapupunduhan at maibibigay ang 150 million pesos. Binraso yan ni Romualdez sa DBM at pinayagan ni Marcos. Yung 90 billion pesos na around between 150 million pesos to 200 million pesos na panunuhol sa peke at bogus na basurang impeachment nila na ibinasura nga ultimately ng Korte Suprema. At yun ang dahilan kung bakit hindi umusad sa Senado. Kasi bistado nabisto po ng mga senador na ganyan pala ang kalakaran nito
ni Martin Romualdez at of course ang kumpas sa likod niyan, si Marcos. Kaya pala may mga unprogrammed appropriations na nakareserba by the hundreds of billions of pesos kasi pinaghahandaan nila ang kademonyuhan at katarantaduhan nilang aatakihin nila at tatanggalin sa pagkapangalawang Pangulo si Vice President Sara Duterte. Subalit sumambulat po ito sa kanilang pagmumukha. Ngayon itong makakapal ang apog na mga ekstorsyonistang grupo ng bagong alyansang Makabayad Black at mga kabalahibo nila hindi pa nakontento sa mahigit 600 million pesos na ibinigay sa kanila na suhol nila Martin Romualdez at Marcos. Ngayon po sa gitna ng pagkagalit ng mamamayan hinggil sa flood control projects na ito na pilit na kinukulimbat at pilit po na inubos nitong grupo nila Marcos at Romualdez, pinagtatakpan ito ngayon ng mga kagaya po nitong bayaran for hire na mga political mercenaries. Walang pinagkaiba po itong grupo ng CPP, NPA, NDF at bagong alyansang Makabayad at Makabayad Black. Dito sa grupo ng hilaw na komunistang grupo ni Hontiveros itong Akbayan. Kasi ang dulo ng Akbayan actually, Akbayad. Akin na bayad mo. Akbayad. Akin na bayad mo. Akbayad. Ang kay Teddy Casino, bagong alyansang Makabayad. At Makabayad Black. Bayad, no? Pag may pera, tatahol. Pag malaki ang pera, tatahol at mangangagat. Pero alam na po ito ng mamamayan. We are just exposing na baka na ito lahat ni Marcos at ni Romualdez. Sino ba naman ang makikinabang para kay Teddy Casino ba ang impeachment na to? Hindi. Para ba ito kay Colmenares? Para ba ito kay Cristina Conte? Yung sabi nila, konti na lang ang hiya na natitira sa sarili niya. Itong tirador ng CPP, NPA, NDF na abogada nila for urban operations. No? Konti na lang ang natitirang hiya sa kanya. Kaya Cristina Conte. Ang makikinabang po sa pag-usad muli ng mapangwasak, basura at talaga naman pong walang katuturan at panghaharas na gimmick nila for impeachment complaint again on February. Naghahanda na daw sila, December pa lang itong kulukoy na mga tagapagtaguyod ng terorismo sa ating bansa na nagresulta sa pagkapatay ng mahigit 50,000 na mga Pilipino dulot po ng bulok na ideolohiya ng CPP, NPA, NDF. Ang mga Makabayad Black at bagong alyansang Makabayad Group nila na pinangungunahan ni Teddy Casino ay naghahanda ng panibagong basura na itatapo nila kay Vice President Sara Duterte. Siguro lumakas ang loob nila sapagkat patuloy po na pinupunduhan sila ni Marcos at nila Romualdez at patuloy po na nagkakaroon ng mga taktikal na alyansa sa ilang senador, no? Sapagkat kung uusad yan sa loob ng Kongreso ni Tambaloslos, nila Budget D at kukumpasan nila, pwedeng makakuha nga ng 160 votes sa mga kongresista na kaya nilang lusutan kung paano naman bigyan ng panunuhol na hindi naman flood control projects. Ibang approach naman, no? At pag-akyat sa Senado, nandyan po si Tuta Soto at si Pinky Lacson, Pink Lacson, si upang magpasimuno nitong diskarte ng impeachment upang durugin si Sara Duterte bago dumating ang 2028. The game plan of Marcos and Romualdez is to survive up to 2028. Kung hindi po sila mapapatalsik ng taong bayan, lalo na si Marcos Jr., sa pamamagitan ng people power, kasabay ng pag-withdraw of support ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police laban sa kay Marcos, isosurvive niya until 2028. At pinaghahandaan nila na dapat wala ng Sara Duterte sa 2028. Pabor po sila dyan, si Teddy Casino at itong grupo ng mga komunistang terorista at sila Risa Hontiveros, sapagkat alam po nila na kapag isa na namang Sara Duterte, kagaya ni Inday Sara Duterte,
ang uupo na Pangulo ay may kalalagyan sila. Ang mga magnanakaw, ang kurakot at mandarambong kagaya ni Marcos at Romualdez, at ang mga sponsor ng terorismo, mga tagapagtaguyod ng mapangwasak at mapanghati na politika, at yung mga nagdi-destabilize ng totoo sa gobyerno at sa lipunang Pilipino, kagaya nito nila Casino, Hontiveros at mga grupo nila, sila po ay hindi pwedeng mamayagpag kapag ang umupo na presidente ay si Inday Sara Duterte. Kaya sila takot na takot. Mas gusto nila na manatili ang magnanakaw at adiktos sa Malacanang. Mas gusto nila na mananatili ang mga buaya at mandarambong kagaya nila Romualdez sapagkat nalalaro nila, nagagamit nila, nasasakyan nila, at ang pinakahigit, nahuhut-hutan nila ng pera ang gobyerno. Dahil pinapayagan at ginagamit ang ganyang estilo sa pamamagitan ng kanilang mga bugos na party list na nakakapasok pa rin sa Kongreso dahil sa sindikato sa COMELEC. Yan ang dahilan kung bakit gustong-gusto ng mga bagong alyansang makabayad, ng Makabayad Bloc ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, NDF at ng Akbayad Group nila Hontiveros na mga hilaw na komunista, gustong-gusto nila na muling pag-usapan ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, bagamat ang one-year bar rule na sinasabi ng Korte Suprema ay sa mga kalagitnaan ng Pebrero pa. Pwedeng mag-take effect kung pagbabatayan ang calendar of computation on the constitutional one-year bar of the impeachment complaint, no? So, February 2026. Pero December pa lang, itong mga grupo na pinupunduhan ni Marcos at Romualdez mula sa Kabanang Bayan, mula sa pagkakaroon ng pagkaka-sharing, may sharing sa pagnanakaw at pandarambong mula sa gobyerno sa mga flood control projects, itong binabanggit kong grupong mga urban operatives ng Communist Terrorist Group, no? Ng CPP, NPA, NDF, at itong mga kaalyado ni Marcos mula sa Yellow and Pink Zombies, at ang grupo ng hilaw na komunistang sila Boy Ngiwi, sa sobrang hambog at arogante na akala mo siya ang nagmamay-ari ng Kongreso at sila na daw ang aayos sa Pilipinas. Kayo ang aayusin ng mga Pilipino sapagkat kayo ang dapat makulong sa inyong mga ginawang pagwasak sa lipunang Pilipino at sa inyong pagsasamantala sa mga puder na inyong nakukuha sa ilalim ng mandarambong na gobyernong ito ni Marcos at Romualdez. Kayo ang aayusin, Boy Ngiwi. Ayusin mo muna mukha mo bago mo ayusin ang Pilipinas kung hindi daw aayos si Marcos. Kuloko yan, no? Yan po, magkakabarkada yan, mga kababayan. Puro po yan mga operatiba for political mercenary operations na pinupunduhan nila Marcos at Romualdez. Pangatlong punto. So ang una, bayaran po ito for hire ang grupong mag-hire o magpa-file ng complaints laban kay Sara Duterte. Kunwari, itong grupo nila Casino for hire yan eh. Sabi ko nga, mas kilala itong grupo sa pagiging extortionista kaysa pagiging revolusyonaryo daw. Mandarambong, kasabwat ng mga mandarambong. Number 2, takot na takot sila na isa na namang Duterte at anak pa ni Rodrigo Duterte na kalaban talaga nila at obsessed sila na durugin. Ang pwedeng umupo na presidente either mas maaga sa 2028 kung depende sa pangyayaring pangpolitika sa ating bansa o sa 2028 mismo, mahihirapan sila kung nandyan pa si Sara Duterte kung matutuloy ang eleksyon sa 2028 kung hindi imamaniobra nila Marcos at Romualdez ang sitwasyon upang magkaroon ng kaguluhan at isuspend ang eleksyon. Mananatili si Marcos by way of declaration of state of emergency or martial law. Na-check naman natututulan natin yan bilang mga mamamayan. Pangatlong punto at panghuli ay kailangan magkaroon ng isang pambansang diversion move, paglilihis at pagbibigay po ng kalituhan
sa sitwasyon. Kasi ang pag-uusapan na naman doon sa impeachment, ang pinapabalik-balik nilang Mary Grace Piatos, 125 million pesos confidential fund, na lahat ng ito po sinagot na ni Vice President Sara Duterte at naipakita niya sa Commission on Audit na hindi po ito ginastos sa pagnanakaw o sa mga ghost projects o kaya sa mga pandarambong. At walang illegal o anumang mga declaration of disallowance na diniklara ang Commission on Audit laban kay Vice President Sara Duterte. So wala po. 3 taon yan na pabalik-balik nila, hindi pa rin sila maniniwala sa Commission on Audit. Samantalang ito, ang kay Marcos, 1.4 trillion pesos sa flood control projects pa lang. Out of that, mayroon pa siyang 100 billion pesos na insertion na sabi nga ni Saldico, hininga niya rin ng 25 billion na SOP o lagay. At ganon din si Romualdez, 25 billion. 56 billion ang idiniliver ni Saldico sa kanila. At ang sabi ni Saldico, marami pa. Ang alam niyang mga pangungulimbat sapagkat si Saldico, bodigero, bankero, at tagapag-atado, tagapagbigay, tagapag-distribute ng pinagnanakaw ng mga pundong ito mula po sa mga SOP at kutong sa mga contractors at mula mismo sa DPWH. Subalit tahimik ang grupong ito. Nila Casino, nila Hontiveros, nila Dilima. Sapagkat gusto nila pong manatili sa poder. Ang gobyerno ni Marcos at Romualdez, maliban sa kasabwat sila sa pagnanakaw, nakikinabang sila sa pundo ng bayan at ginagamit nila sa pagpapalakas ng kanilang organisasyon, na gagamit din po nila si Marcos at si Romualdez sa proteksyon. Kung kaya kailangan nilang sakyan at gamitin ang oportunidad na magbubuo ng panibagong impeachment complaints para lituhin at linlangin ang mga mamamayan, to create diversion sa gitna po ng sumasambulat na iskandalo ng pagnanakaw at pandarambong na hindi na po malulusutan ito ni Marcos at Romualdez. But one thing is sure, hindi po susuportahan ng mayoriya ng mamamayang Pilipino itong panibagong basura ng taktika sa impeachment complaint na gagawin po ng mga komunistang teroristang grupo, ng mga hilaw na komunista, ng mga yellow and pink zombies na nagsama-sama sapagkat sila po ay exposed na, lantad na sa mga mamamayan. At hindi tayo titigil na maipaliwanag ito na hindi po kay Sara Duterte ang pananagutan kung bakit nagkaletse-letse ang ating buong bayan, lumulugmok ang ating ekonomiya, at lumalalim ang kaguluhan sa politika ng ating bansa, sapagkat ito lahat ay babalik ang pananagutan kay Marcos at ang kanyang kasabwat na si Romualdez. Ayan. Dito lang po muna ang ating video analysis at video talakayan, at huwag nating kalimutan ang palagi nating habilin, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. At tandaan po natin also ang numero na ginagamit po natin for line support, GCash line and line of coordination of support, para hindi tayo ma-scam, ay ang numerong 0916-308-7710. Uulitin ko lang po, 0916-308-7710, Rohilda Celis, kay Langging po yan. Maraming salamat. Please like and share and promote our videos. Like and share and promote our channel. At pati po ang ating Ka Eric Celis YouTube channel at ang Ka Eric Jeff Celis Facebook Live. We will try to do some live views mamayang gabi pagbalik po ni Ka Eric sa isang schedule. Maraming salamat muli para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Maraming salamat, mabuhay ang sambayanang Pilipino.